So hello guys, welcome back sa ating vlog. So dito tayo ngayon sa ating pig farm, sa ating piggery. So ito na itong ating mga pig. So yung mga buntis na ito guys, so papakainin lang natin ng Madre de Agua. Ito yung Madre de Agua. So hapon na kasi, so update natin yung ating waste management. Dito, bigyan natin to isa. Yung Madre de Agua kasi guys, may experience, wala siyang negative effect sa buntis, sa mga biik, kaya nagpapakain kami. So ito, meron yung ating guys, meron na tayong tailaw, so isi-switch na lang natin o sasaksak. I guess dito yung switch sa kabila or sasaksak natin. Medyo ito pala, so paanda rin lang natin guys. Yun, so isang ilaw lang nilagay natin kasi hindi naman sila manganganak pa, so para medyo tipid tayo. So 3 watts lang yung ating pailaw, yun, para at least maliwanag. So ito sila, so 4 yun guys, yung isa is nandun sa kabila. So papakita lang natin. So yung dati dyan natin nilalagay yung mga dumi nila, so ngayon doon na, direkta na sa ating vermi area. So ito yung mga tae nila, winawalis natin yan. So ni-scoop natin nito, tapos dito natin nilalagay. Yan yung mga waste nila, para at least minimize yung baho tsaka langaw. Ito yun. So balik tayo guys. So ito, papakainin natin, pakain. So yung feeding nila kasi guys is naka-estimate na yan siya kung ilang kilo yung pinapakain natin every umaga tsaka hapon. So yung pinapakain natin is 750 grams per meal. So nagre-range siya sa 1.5 kilos per day. Yan. Din yung isa, pakita lang natin kasi inayos namin yung yung kulungan. Dito natin nilagay muna temporary. Ito yung alaga natin. So buntis na rin to siya guys, almost 60 days na silang buntis. Tapos ito yung ating septic tank or yung filter pond. So ito yun, dito yan pupunta. So ito nabawasan to guys kasi ilang days kasi walang ulan, kaya ginamit namin as pandilig sa ating mga halaman. So ito yung ginagamit natin guys. Ito yung submersible pump. Ito yung gamit namin, submersible pump. So didirekta yun siya dun sa area ng mga tanim nating mga fruit trees, lansones. Tapos minsan dinadala namin dun sa kabila kasi dun yung mga mulberry ko. So ito nang yung system namin, kaya hindi namin siya madiretso kasi guys, needed namin yung tubig kasi sobrang init, kaya ginagamit namin tong second chamber. Na experience namin guys, wala namang problema sa ating mga halaman yung sa second chamber, kaya dun, hanggang dun sa second chamber okay, direkta na kami. So after magpakain namin guys, inawalis namin, kinukuha lang namin yung tae nila. Yun, hindi natin ipakita yung mukha niya kasi nahihiya siya guys. So isa rin sa artista sunod.
So yan, kinukuha lang yung mga tae tapos tinatambak namin dito. Tapos pagka after the next day, lalagay na namin doon. So pagkita na natin yung gamit ng ating mga pinapatubig. Ito yun, dito namin nilalagay. Ito yung mga kakao namin, ni-rehabilitate namin. Tapos ito yung mga mulberry ko. Ito yung mulberry, tinanim ko na siya. Isa nga namunga na. So kasi ilang days sa sobrang dry, ito yung ginagamit namin. Yun ang ginagamit namin, yung sa pond. Para at least may nutrients siya na nakuha, like tawag dyan yung ihi. So nitrogen yan. So yan. Yun, nakuha na yung tae niya guys. So next nyan is kinukuha namin, ginagamitan namin ng wheelbarrow. So yun guys. So after nyan guys, dadali namin siya doon. So wala pa kaming budget sa pathway. So soon nalagyan natin dito para hindi mahirap mag-i-travel yung baboy at saka yung mga waste nila. Hindi naman masyadong malayo yung dadalhan natin, kaya okay lang kasi may wheelbarrow, so hindi siya mabigat. So lalagay natin siya sa compost area or sa mga vermi natin. Tapos i-check natin yung ating mga vermi para kung ready na ba yung iba kasi ready na natin i-harvest. Kasi kanina kumuha kami ng bulok na nasaging. Yan, mga bulok yan na saging. So gagawin guys is lalagay namin dyan yung tae. So pinapatong-patong lang namin. Relaxo. Yan. Dyan namin lalagay. Tapos relaxo. Pinapatungan namin yan ng saging para at least hindi siya mabulok, madaling mabulok kasi mainit yung baboy. So yan, tambakan lang namin para madali siyang compose. So layer by layer yung ginagawa namin tulad nito para at least walang langaw na mangingitlog sa tae ng ating mga baboy. So yun. Yan. Dito kasi guys, tambakan na natin ng tae nila. So tinanambakan natin ulit ng saging. So ganun lang yung style sa vermi or yung style namin sa farm. Hindi naman natin sinasabing perfect tayo. So tapos dito dito kasi guys nag-harvest na kami dito kasi doon namin dinadala yung mga fresh sa unahan, tapos dito yung mga kinakain na ng ating mga vermi. So ito na mga waste nila, oh. Kita nyo yan, ito na yung mga vermicast. Makita nyo meron pa ring mga worm. So medyo kunti na lang kaysa dun sa unahan na doon yung marami. Dito tampakan ulit natin ng mga fresh para babalik yung mga worm dito pag matapos doon. So yun lang muna yung update natin guys sa ating waste management sa ating farm. So thank you.